my God! Wow! Hello mga ka-foodie! Magluluto nga pala ako ngayon ng crispy pata. Medyo busy ako lately, hindi ako nakakapagluto. Na-miss na yata ako ng mga anak ko. Kaya nag-request sila at naisip ko nga, babawi muna ako at dito sa lulutuin ko nga ay panigurado ako na matutuwa sila. Tayong mga ina talaga, ang kaligayahan lang natin ay makita silang nakangiti. Bumili nga pala ako dito ng isang pata. Kapag bumili nga kayo mga ka-foodie, ay unahan daw ang bibilhin natin. Dahil nga hindi ito mapanghi. Abay malayo-layo nga naman sa iniihian. At hugasan din natin ng mabuti, mga 3 hanggang 5 beses. Abay sobra naman ata yun. Hindi, kidding aside, para nga mas malinis at mawala ang amoy. 'Di ba? Iba na yun sigurado tayo. Naghiwa na nga ako dito ng sibuyas, bawang, spring onion at luya. May lemongrass nga pala ako dyan mga ka-foodie pero hindi ko na lang na-videohan, nakalimutan kasing pindutin. Sa ating pressure cooker pala, maglagay na rin tayo dito ng tubig. Kailangan nakalubog ang ating pata. A few moments later. Ilagay na rin natin ang ating mga hiniwa. Nag-add lang ako dito ng bay leaf o laurel, pamintang buo, at asin at pakukuluan nga lang natin ito ng 45 minutes. Tada! Malambot na ang ating pata. Rest lang natin ito for about 15 minutes. Pinahanginan ko lang ito ng electric fan. Hindi ko na nailagay sa freezer kasi nga magtatanghalian na at kukulangin na ako sa oras. Habang inaantay ko nga na lumamig yan, ay maghihiwa na rin tayo ng mga gagamitin natin sa ating sausawan. Isang malaking sibuyas ang ginamit ko dito, bawang, spring onion. Nilagyan ko na rin ng bell pepper. Timplahan lang natin ito ng asin at paminta. Durog naman ang ginamit ko dito. Pwede rin kayo maglagay ng sugar para balanse ang lasa. Pero kasi prefer ko ang ganito, kaya konting patis at paminta lang. O di ba? May nagawa na At kung nakarating na po kayo sa part na to, ay paki-share naman po ang ating video, like and follow me for more masarap na content. Malamig na nga itong ating pata at lalagyan natin ng konting suka. Imamassage lang natin ng mabuti at pagkatapos nga ay lalagyan din natin ito ng asin. Massage din natin katulad ng ginawa natin sa ating suka upang manuot ang lasa. At pagkatapos ay tusok-tusukin na nga natin ito ng tinidor. Magpainit na nga tayo ng mantika, dapat ay deep fry. At malalaman natin na mainit na, gagamit tayo ng chopstick. Any wood at kapag nagbabol na nga ay pwede na nating ilagay. Huwag naman sobrang init agad para hindi agad masunog o matoasted ang ating niluluto. Dahan-dahan nga lang nating baligtarin at takpan ang ating kawali. Aba talaga namang nagtatalsika ng mantika kaya kapag tinamaan ka ay nako, sayang ang kutis nating pagka-flawless. Charot lang! After 10 to 15 minutes nga na pagpa-fry natin ay hinango ko muna yan para i-fry ulit natin maya-maya. Pero doon sa pangalawang pagpa-fry ay 3 to 5 minutes na lang. At habang inaantay ko nga na ma-fry yan ay re-ready ko na itong ating pang-plating. Bumili nga lang ako ng lettuce at tomato. Thank you for watching guys. See you po on my next vlog. Bye!